Pupunta muna natin si Joseph Morong para tulungan po tayo na balikan yung mga nangyari nito umaga at sa kung ano pang inaasahan ngayong hapon. Joseph? Standby. Hi Pia, so narinig na natin itong si Gina Acosta, yung Special Disbursing Officer, kung paano ginastos yung 125 million na 2022 confidential funds ng OVP, pati napahaging doon sa 125 each first 3 quarters ng 2023. So apparently, ang liquidation na pinagbasehan nitong si Gina Acosta ay yung sabi nitong si Colonel Lachica o Colonel Dante Lachica, siya yung security officer nitong si Vice President. So bago nga magtapos bago mag-break for lunch, itong Senate Impeachment Court, tinanong nitong si Colonel ni Attorney Ligutan na hindi ba to scam yung ginagawa nila na magli-liquidate based lang on sinasabi ni Colonel Lachica. But of course, the defense objected to that and yung court naman sustained it. Pero meron tayo na ilan sa mga testimonya nito si Gina Acosta, wala siyang personal knowledge kung personal na nakita niya itong si Colonel Lachica na binayaran yung ilang mga individual based on the acknowledgement receipts. Although she did say na medyo na-curious siya na bakit iba yung ibang mga resibo, walang pangalan, walang date. Pero nung tinanong niya si Colonel Lachica dito, sinabi lang, Ma'am Gina, yan pong mga binigay ko ng mga documents, yan na yun. Yan na yun, yung mga ARs, yan na yun dahil po ang pinagamitan niyan ay confidential at confidential and intelligence activities yan. Pia, may mga lumabas na iba pang mga pangalan na umano'y binigyan ng confidential funds. Basahin lang natin yung ilan sa kanila. No? Nandyan itong sina Antonio Pagong na nakatanggap ng 100,000. Timon Andrew Pusa, 100,000 din yan. Yung isa, Shinuso Belat, 100,000. Don Piang Mi Pamana at Shane Ngit-Ngit na 150,000 si Shane Ngit-Ngit. Tinanong, kung ganyan yung mga pangalan, nakita mo ba si Colonel Lachica na binayaran yung mga individual na yan? Ang laging sinasabi, and this is what the prosecution pointed out, na parang may canned, na may preparadong sagot itong si Gina Acosta pag dumadating sa mga niya punto, na ang sasabihin niya dapat ay si Colonel Lachica yung nakakaalam yan. Ngayon, bilang panghuling punto lang, tinanong na dahil ba sa ginawa niyong yan ay walang paraan yung taong bayan para malaman o paghambingin, pagtugmain yung paper trail, acknowledgement receipts, at para ipakita kung saan pumunta yung pera, yung actual na pera. Ang sabi ni Gina Acosta, meron po. Yan po ay kung tatanungin nila yung security officer, si Colonel Lachica. So that's what dyan tayo natapos, Pia. Tatanungin, in the past kasi tinatanong natin yung prosecution kung ipipila itong si Colonel Lachica. Wala pa silang decision dyan, but that may change because of the testimonies today, Pia. Alright, Joseph, kasi nga sabi nga ni Presiding Officer Cheese Escudero, dadating tayo sa punto niyan nung sinabi ni Special Disbursing Officer Gina Acosta na pwede nyo naman tanungin si Lachica at sabi ni Presiding Officer Cheese Escudero, pwede tayong dumating sa punto niyan at sana dumating tayo sa punto niyan. So Joseph, ano ba ang mag-uudyok sa prosecution na talagang ipatawag na or ipasabpina si Colonel Lachica bilang isang kahit hostile witness? Meron silang press conference, I think, after nitong lunch and during this lunch break, and we will have the occasion to ask itong mga prosecutors. Pero last time kasi, ang laging sinasabi nila Attorney J. Tolosa ay depende yan sa magiging flow ng mga testimony. But here, mukhang klaro na ang kasunod na piece of the puzzle, so to speak, ay itong si Colonel Lachica, and we will find out if they will really call him. Pero ang nakapila pa so far, based on sino na yung hininga nila ng subpoena, ay itong si Edward Fajarda, who is the SDO of the DepEd before. So we will find out. I will tell you later, based on the press conference mamaya, kung magkakaroon ng pagre-request. Malalaman naman natin yan mamaya kasi 5 days notice. So I think the prosecution will manifest if they will, kung papatawag itong si Colonel Lachica. But Pia. Alright, Joseph, maraming salamat. Babalikan ka namin mamaya, Joseph, kasi ngayon kasama muna natin si via video conferencing si Attorney Michael Q, UP College of Law Assistant Professor. Magandang tanghali po, Attorney.
Magandang tanghali, Pia, at sa lahat ng mga nakasubaybay. Attorney, ano pong masasabi niyo sa naging takbo ng impeachment proceedings ngayong umaga? Nagtapos tayo ng direct examination dun sa pagsabi ni Special Disbursing Officer Gina Acosta na kung gusto niyo naman, pwede naman, parang yung dating ay kung gusto niyo, pwede naman kayo magtanong kay Colonel La Chica kasi nga parang ang punto ng prosekusyon sinasabi nila hindi ba nawala ng taong bayan ng pagkakataon na pagtugmain yung paper trail at yung actual money trail at ang sagot niya, pwede namang tanungin si Colonel La Chica. So, tingin nyo, because of this, it's imperative na dapat mapatawag bilang testigo si Colonel La Chica? Yes, sa tingin ko para malinawan tayo kung paano talaga nagastos yung pera na yun. Hindi man kung paano nagastos, kung meron mang ebidensya na kung saan nga napunta ang pera ay kailangan nating marinig at matanong si Colonel La Chica, no? Pero doon sa tanong kung paano, anong daloy, anong nangyari dito sa testimony na ito, nakikita natin na may kakulangan din doon sa trabaho ng isang accountable officer, no? Kasi para saan pa na naging accountable officer ka kung hindi ka rin naman mapapanagot, hindi ka naman makakasagot doon sa mga tanong na dapat ay nasasagot ng accountable officer. Ikaw nga ang accountable officer kasi dapat yung mga detalye ng pinagastusan ng pera sa hulit-huli bukod sa head of agency mo, in this case which is the vice president, ay makakasagot ka ng mga iyan kasi sinecertify mo sa liquidation na iyan. So, hindi ko alam kung ang tugon dito ay kailangan amyendahan ng ating batas para mas mahigpit. Pero dito sa paglilitis na ito, hindi rin tayo nalilinawan kung paano nga nangyayari yung certification na ito. Attorney, nabanggit kanina, no, tinanong kasi ng prosecution ni Attorney Ligutan kung aware ba si Special Disbursing Officer Gina Acosta dun sa natanggap na confidential funds ng Davao City from 2019 to 2022 worth 1.84 billion pesos. Ang natatandaan ko po, sinabi po ni Presiding Officer Chis Escudero, questions about policies before in Davao may be asked but only to establish a pattern. So, ito po ba yung dahilan kung bakit natanong ito, kung bakit ito na-bring up in open court? Yes, that's correct. Kasi hindi kasama sa charges or sa articles of impeachment yung kaniyang conduct or misuse of funds nung panahon na mayor pa siya or public official sa Davao. But to the extent na hindi ito bago, no? Kung ginawa man nila ito sa OVP, hindi ito nagsimula lamang sa OVP. So meron talagang pattern, merong kinagawian ng paggamit ng pera sa ganitong mga bagay na maluwag ang documentation. If you want to read it generously, no, na maluwag ang documentation, if you want to be very skeptical about what happened, na talagang may anomalya sa paggamit ng pera kasi hindi maipaliwanag. So that pattern will have to establish na sanay na sila sa proseso na ito. Kaya nga siguro sa huli no, na tanong or ang karakterisasyon ng prosekusyon ay scam ito kasi parang paulit-ulit na nangyayari na panluloko. But putting that aside, no, nasanay na sila sa ganitoong sistema. Tingin niyo po ba na-establish yun ng prosecution with those questions about kung ano yung nangyari sa confidential funds ng Davao? Na-establish ba nila yon with their direct examination? May kulang, no, kasi hindi talaga nabusisi kung ano yung nangyari sa Davao. Although doon sa mga tanong ni presiding officer na nakita na sinabi nga niya na ito din po ba ang ginawa niyo sa Davao na you will rely o doon ka lang magtitiwala sa sinasabi ng security officer, magre-release ka ng pera, tapos ipapapirma mo lang sa yung tinatawag nila na objects of yung liquidation, no, or of the funds, no, at tapos pababawiin yung pinapirma mo na so-called or acknowledgement receipt, so to speak, no. Ganun din ba ang proseso ninyo noon pa? So to that extent, nakita natin na na-establish naman yon. Pero of course, naputol siya, no. Hindi talaga nabusisi ng maayos yan kasi tinake over na ng presiding officer. Attorney, isa rin po sa mga napag-usapan kanina ay yung fidelity bond. Kasi ang sinasabi po ni Special Disbursing Officer Gina Acosta, siya yung nakapirma. Kumbaga siya yung may fidelity bond dahil siya yung accountable officer. Pero yung pera, binigay naman niya kay
Ginoong Lachica or kay Colonel Lachica. Pwede niyo po ba ipaliwanag sa amin, Attorney, kung ano po ba talaga yung fidelity bond? Para saan po ba ito at paano ito ginagamit? Yung individual po ba talaga ang nagpo-post ng fidelity bond? Yes, so ang accountable officer in this case tulad ni Ginang Acosta, no, ang mag-post ng fidelity bond kasi ang purpose niyan ay meron kang pera na ibinibigay sa gobyerno kung sakasakali or unang-una para ma-assure tayo na talagang meron kang may panghahawakan yung gobyerno na mag-iingat ka sa pera mo na yan kasi ikaw mismo nagbigay ka ng pera mo na maaaring mawala sa iyo kung may anomalya o hindi natin ma-account yung pera na yan, no? O pangalawa, kung mawala man na yung pera na yan na na ipinagkatiwala sa iyo, at least merong mare-recover yung ating estado, yung gobyerno o yung taong bayan na mula sa bond na ipinost mo kung meron mang hindi na natin ma-recover yung pera na yan kung hindi man yan nagastos sa maayos. So yun yung purpose na yan. No? Although I would say kung hindi ako nagkakamali, may limit din ang fidelity bond, no, which is I think not more than 5 million pesos. So napakaliit niya compared doon sa pinag-uusapan natin sa trial na ito na hundreds of millions, no. So I think ang punto na kailangan din nating usisain o pag-isipan ay kung ganoon, kung pwede pa lang ipasa sa iba yung trabaho, no, ng pag-account doon sa confidential funds in this case or public funds in this case. Tas iba yung may fidelity, nag-post ng fidelity fund. Hindi din enough yung sistema na iyan to make sure na yung talagang may hawak ng pera ay may pananagutan. Na in the end, ang mapapanagot mo pala ay yung taong, for example, in this case, kung talagang may anomalya ay negligent doon sa pag-disburse at pagsigurado na nagastos ng maayos yung pera, no. Pero I think isa pang nakapagtataka for me, no, yung testimonya ni Ginang Acosta na nag-rely siya, no, naniniwala lamang siya doon sa sinasabi sa kanya or input ni Colonel Lachica, tapos in the end, siya din naman ang accountable officer, yung willingness niya na, okay lang, no? Kahit hindi ko naman talaga alam anong nangyari, kahit nagtiwala lang naman ako, tapos sa huli, ako naman pala yung mapapanagot, bond ko ang mafa-forfeit. For example, parang sa akin parang, kung ikaw, I think as a human being, no, talagang maninigurado ka naman siguro dapat na hindi ikaw, na kung ikaw ang mapapanagot in the end, na at least hindi mangyayari yun sa'yo, no? Pero parang from the tone of her testimony, parang wala lang. No, parang madali lang sa kanya sabihin yun. Yung kanina nabanggit niya na meron naman daw silang internal document na naibigay naman niya yung pera kay Colonel Lachica, pero except na wala na nga sa kanya yung internal document. So, let's say, mahanap yung internal document na yon or maipresenta yung internal document na yon na tinanggap ni Colonel Lachica yung 125 million at one point and the other different amounts. May implikasyon ba ito? May kabuluhan? May kahalagahan sa korte? Limitado sa pananaw ko yung value ng document na yan. Kasi ang punto pa rin na gusto nating malaman ay paano ba ginastos yung pera? Naaayon ba sa joint circular o sa dapat paggamitan ng confidential funds yung paggastos ng pera na yan. So ang mapoprove siguro ng dokumento na yan ay ni-receive nga ni Colonel Lachica o hindi nga natin alam kung talagang natanong din ni Attorney Ligutan kanina. Yung nakalagay ba dyan sa pagpirma niya na yan ay I received the amount of 125 million or pumirma lang siya doon sa object of the use na sinasabi niyan. Kasi kung hindi naman sinabing I received, kailangan pa rin natin ng testimonya ni Colonel Lachica to say, ano bang ibig sabihin ng pirma ko dyan? Ang ibig ba sabihin niyan ay na-receive ko? But let's say, na-receive nga niya. Ang tanong pa rin ay, paano ba ginamit yung pera na yan? Kasi ang mag-prove pa rin ng pinagamitan ay yung testimonya niya behind yung acknowledgement receipts. Kaya yung acknowledgement receipts, hindi naman yan mismo magpapakita sa atin kasi nga may confidential na aspeto na kaya sila gumamit ng mga pangalan na yan, no? At pangalawa is yung official
receipts, no? Siya din ang makakasagot noon kasi kung nag-purchase nga sila ng food supplies at medicine, may pinagbilhan sila na business na nag-i-issue ng OR, pero bakit hindi kinuha niya ng OR? So, kanina, isa rin po dun sa mga nabanggit, tinanong ni Attorney Liguta na hindi ba labis-labis yung paggastos ng 1.4 million pesos a day. Pero eto, binabalik tayo dun sa punto na ang tanong naman talaga lehitimo ba? Parang kasi nga wala nakalagay sa Joint Memorandum Circular kung ilang araw mo lang pwedeng gamitin or ilang araw mo pwedeng gastusin ang pera. Ang importante is paano siya ginastos, saan siya ginamit. Tama po ba yung pagkakaintindi na yon, Attorney? Yes, tama naman 'yon. Kaya importante na mapaliwanag kung bakit nga ganoon yung klase ng paggastos, 1.4 million. Yes, walang prohibition, pero common sense, I suppose, at bilang tao na lahat tayo nag-handle ng pera at some point. Lahat tayo may experience in renting certain things, no? And 1.4 million a day is excessive, no, for a safe house. Kung gaano man kalaki yung safe house na yan. So the question then is, meron bang explanation kung bakit ganun kalaki bawat araw yung rent? At kung marinig man natin yung explanation na yan, ay katanggap-tanggap ba yung explanation na yan? Kasi again, hindi ito technical na trial before a court, no, a court of law, in the sense na kasama sila sa hudikatura. But this is an impeachment court na binubusisi kung tama ba ang paggastos ng pera ng taong bayan. So importante na makita ng taong bayan, ito bang paggamit ng pera namin, okay, siguro acceptable na mag-rent ng safe house. Pero katanggap-tanggap na ganoon ang amount. Ano bang klaseng confidential activity ang nangyayari sa safe house na yan? Ilang tao ba? Gaano ba kalaki yung safe house na yan na nangangailangan ng ganyan kalaking amount for its rent? That's an important fact na kailangan mailabas sa trial na ito kasi nga explanation or the context is important. So, Attorney, anong gusto niyo marinig sa cross-examination pagbalik ng impeachment court or pag-resume ng impeachment trial mamaya? Siguro kailangan ma-explain well, if it's cross-examination, medyo hindi ko pa ma-predict, no, kasi hostile witness ito. So yung cross-examination will be, I think, favorable to this witness, no, kasi lalong-lalo na at former employee siya ni Vice President, no. But I think kailangan nating marinig kung bakit naging ganoon yung proseso nila, no. I think napakita ng prosecution at least na lahat ng sinasabi ng Vice President, ultimately kasi ang Vice President naman ang on trial. Hindi naman din si Colonel Lachica, hindi naman si Ginang Acosta, no? So ang napakita ng prosecution ay walang nangyayari na anything, walang lumalabas na pera sa OVP kung walang go ahead, go signal ng VP, no, ni Vice President. So I think at least gusto ko marinig from the cross-examination kung meron ba silang mga safeguards, kung meron bang mga alintuntunin, panuntunan kahit internal na magpapaliwanag na hindi nila ganun-ganun na lang, walang bahala, wala loose ang kanilang pag-account at paggamit ng pera ng taong bayan. So, kapag bumalik po from the cross-examination or kapag bumalik po from lunch break for the cross-examination, dahil nga hostile witness naman po siya, tingin niyo po ba mas mabilis ang cross-examination kaysa sa direct? I would expect so kasi sa tingin ko hindi nila papahirapan ng kanilang si Ginang Acosta bilang I think yung testimonya niya mismo sa direct yun din yung sasabihin niya sa cross kasi nakita nga natin paulit-ulit na sinasabi niya. So sa tingin ko mabilis lang ang cross-examination dapat. Attorney, pwede po ba nating linawin kasi nga po 'di ba kapag ang prosecution or ang defense nagpatawag ng kanilang sariling testigo, gaya ng nasabi before, pwede namang i-brief yung witness na pinatawag mo. So for example, yung prosecution nung pinatawag nila, sabi ni NBI Director Matibag, yes, nag-meeting sila just
to know kung ano yung magiging takbo ng direct examination. Pero ito, hostile witness. So obviously, hindi siya nagkaroon ng briefing or prior meeting with the prosecution. Pero kung siya ay hostile witness, ibig ba sabihin, ang depensa pwede siyang kausapin or pwede rin siyang i-brief before she appears in court? Hindi rin, no? Kasi hindi rin naman nila witness witness pa rin ito ng prosecution pero hostile sa kanila. But I assume no, so in this case hindi, or in general hindi, but in this case I assume na nakausap nila ito si Ginang Acosta kasi nga nasa panig or former employee naman siya ng Vice President. Yung nakapila po na susunod na testigo after ni SDO Acosta ay si SDO Fajarda ng DepEd naman po. Tingin niyo po ba ganun pa rin yung magiging line of questioning for both the direct examination and the cross-examination? Kasi pareho yung papel nila sa opisina. Yes, I think mostly pareho doon sa confidential funds. Pero I think meron ding isang article of impeachment tungkol sa bribery ng official sa Department of Education. So baka may kaunting part ng article na yun ang mahagip. Magkakaroon ng pagkakaiba ng kaunti. Pero, Attorney, balikan natin yung mga acknowledgement receipt na muling ipresenta kasi may mga dagdag na pangalan na binanggit, no? Si Attorney Ligutan, names like Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, at si Shane Ngit-Ngit. Ito po ba, yung pagbanggit ng mga ganitong pangalan, ano sa tingin nyo yung dahilan kung bakit kailangan pa sabihin ulit ng prosecution na may mga ganitong klaseng pangalan na ginamit? Just to show na talagang ridiculous, no, na parang fiction, no, na imbento ang mga pangalan na ito. I think ang malaking punto dito ay hindi talaga napunta sa confidential informant, sa kung sino man ang pera na ito. I think yun yung tinutumbok nila, no. So kailangan siyang i-raise ulit kasi yung paulit-ulit nating naririnig before as si Mary Grace Piatos, etc. Pero meron pa palang mas madami na malawakan ang practice na ito. It goes to their point about this being a scam at the end, no. I think nung nakikinig ako, ang curiosity ko also ay sabi nga ni Ginang Acosta nung napansin niya itong mga irregularities na ito, tinanong niya si Colonel La Chica. Tapos tumigil na siya doon sa sinabihan siya na kasi confidential ang mga activities nito, ako ang nakakaalam on the ground. So let's just leave it at that. Pero kung ikaw ang SDIO, ikaw yung accountable officer, siguraduhin mo rin naman nakapani-paniwala yung liquidation mo, no, na hindi ka kasi ikaw ang sasabit sa COA or sa pagliliquidate na ito. So kung ganito ka ridiculous, I would say yung mga pangalan, no, hindi ka paniwala, nagtataka din ako bakit hanggang doon na lang ang kanilang usapan. Kung ikaw ang mananagot in the end sa napakalaking amount ng pera, walang ibang tanong bukod doon sa okay, yun pala, confidential. Kasi confidential funds naman talaga siya. No, may isip mo naman talaga na ganun ng explanation. Pero more probing from the accountable officer, hindi nangyari. So sa akin, malaking tanong din yun. Alright, Attorney, thank you very much. Babalikan natin ang ating diskusyon mamaya. Pero sa ngayon, pupuntahan po muna natin si Joseph Morong na nasa Senado pa rin. Joseph? Yes, Pia, kagagaling lamang natin dun sa ginagawang press conference itong prosecution at sinabi ko sa iyo na babalikan ka dun sa tanong na kung si Colonel La Chica ba ay iaharap because of ano yung tinestify nitong si Gina Acosta. According to 2nd District Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, mukhang lukewarm pa sa ngayon yung defense kung ihaharap nila itong si Colonel La Chica because according to the prosecution, yung testimonya nitong si Gina Acosta ay sapat na para may ipakita na merong misuse and misappropriation of confidential funds. Yan ay isang impeachable offense according to them. That is Article 1 na isinampa nila dito sa Senate Impeachment Court. But later on, tanong pa natin kung bakit gano'n yung magiging desisyon ng prosecution. But just to give you yung ating mga kababayan, kung ano yung mga nangyari dun sa ikalawang pagsalang nitong si Gina Acosta sa pagpapatuloy ng kanyang direct examination ng prosecution. Number 1, yung transfer ng pera, no, 125 million noong November 2022
Tapos first, second, third quarter, tigwa 175 million yan, 125 million yan. Yan ay lumabag doon sa dalawang provision ng Joint Memorandum Circular ng Commission on Audit. Una, yung pagtatransfer mula sa isang accountable officer, Gina Acosta, papunta dito kay Colonel Lachica, who is not an accountable officer. Hindi siya bonded officer. Ibig sabihin, hindi niya responsibilidad dapat yung pamimigay ng pera. Ikalawa, yung paglipat from one agency to another, kahit for purposes of confidential and intelligence funds. Kasi, ang sabi ng prosecution, si Colonel Lachica belongs to the Armed Forces of the Philippines, si Acosta belongs to the Office of the Vice President. Ngayon, quinis, no, siya binusisi ng prosecution kung yung mga acknowledgement receipts ba ay inisa-isa nitong si Gina Acosta. Ang sabi niya ay hindi na, walang official receipts but only acknowledgement receipts yung natanggap. At ito ay pinagbasehan niya ng liquidation ay yung sinabi nitong si Colonel Acosta na ginamit yung pera na yan para sa confidential and intelligence operations. May mga pangalan na mga lumabas ulit, nabanggit na yan kanina ni Pia. Ito yung dagdag doon sa mga Mary Grace Piatos, Andy Lim, at ito pa yung mga lumabas na ibang mga pangalan, Antonio Bagong, Timon Andrew Pusa, Sinuso Belat, Don Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit. So ito yung mga klase na mga pangalan ng mga individual na umano'y tumanggap ng mga confidential funds. Pero tanong kay Mrs. Acosta, nakita nyo ba na personal na binayaran nitong si Colonel Lachica, itong mga individual na to, kung nag-exist nga sila, sabi ni Acosta ay wala siyang personal knowledge at inasahan na lamang niya kung ano yung sinabi sa kanya nitong si Colonel Lachica because siya yung nakakaalam ng mga operations na mga confidential at gumagamit ng confidential funds. So, mamaya ay cross-examination and defense na ipagkakataon na gibain, no? Or gibain yung mga napalabas sa mga testimonya nitong si Gina Acosta. Ito nga wala siyang personal knowledge, si Colonel Lachica lahat ng may alam na yan. So yan mga punto na nakatutulong sa prosecution ay pagkakataon naman mamaya ng depensa para gibain or kahit man lang i-shake, no, or iugain. So yan ang makikita natin mamaya, lunch break lamang itong Senate Impeachment Court, babalik ng 12:30 pero tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok at mamaya ay sasalang itong si Gina Acosta pa rin for cross. Pero tutok lang, tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng GMA News sa Vice President on Trial. Ako po si Joseph Moro.